Makabansa, Grade 1. Quarter 1, Week 2, Day 3 to 4. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay bawat tao ay may iba't ibang pangangailangan, interes at kakayahan. Matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang makabansa, ang bawat tao ay may iba't ibang pangangailangan, interes at kakayahan. Day 3. Mga layunin. Una, nailalahad ang iba pang pangangailangan upang mabuhay tulad ng pagmamahal at pag-aalaga ng magulang o tagapangalaga. At pangalawa, na ipakikita ang kahalagahan ng pag-aalaga ng magulang o tagapangalaga. Kahapon ay nalaman natin ang iba pang pangangailangan upang mabuhay tulad ng paglilinis ng katawan. Ngayong araw, malalaman natin ang iba pang pangangailangan upang mabuhay tulad ng pagmamahal at pag-aaruga ng magulang o tagapangalaga. Ano ang nasa larawan? Tama! Ito ay isang pamilya. Sino-sino ang nasa larawan? Tama! Makikita sa larawan ang tatay, nanay, ate, kuya, bunso, lolo at lola. Ano ang kanilang ginagampanan bilang bahagi ng pamilya? Ang bawat miyembro ng pamilya ay may kanya-kanyang ginagampanan o papel na mahalaga sa pagkakabuo at pagkakaayos ng isang masayang tahanan. Ang bawat miyembro ng pamilya ay binubuo ng tatay, nanay, kuya, ate, bunso, at kasama rin sa miyembro ng pamilya ang lolo at lola. Ano ba ang ginagampanan ng tatay? Ang tatay ang siyang haligi ng tahanan, karaniwang tagapagtaguyod o pangunahing naghahanap buhay. Siya rin ang gumagabay at nagbibigay ng disiplina sa mga anak. Nagpapakita siya ng lakas, proteksyon at suporta sa buong pamilya. Ano naman ang ginagampanan ng nanay? Ang nanay ang ilaw ng tahanan, karaniwang tagapag-alaga ng mga anak. Siya rin ang nagsisilbing tagapayo at tagapagkalinga sa mga anak. May mga pagkakataon na tumutulong din siya sa paghahanap buhay. Ano naman ang ginagampanan ng mga anak? Ang mga anak ang tumutulong sa mga gawaing bahay. Sila rin ay nag-aaral at nagsisikap para sa magandang kinabukasan. Gumagalang at sumusunod din sa mga magulang. Nagpapakita rin sila ng pagmamahal at respeto sa kanilang mga magulang at mga kapatid. At ano naman ang ginagampanan ng mga lolo at lola? Ang mga lolo at lola ang nagbibigay ng karunungan batay sa kanilang karanasan. Tumutulong din sila sa pag-aalaga ng mga apo. Nagsisilbing tagapayo at tagapagtaguyod ng tradisyon ng pamilya. Ngayon naman ay basahin ang tula na may kaugnayan sa aralin. Ang pamagat ng tula ay Dakilang Magulang. Sinulat ni Ana N. Calisura. Simula nang ako'y isilang, dama ko ang inyong pag-aaruga at kabutihan. Pag-ibig ninyo ang lakas ko nang mamulat ako sa mundo. Lahat ay gagawin ninyo para sa kabutihan ko. Nanay at tatay ang nagtatrabaho. Hindi mapantayan na sakripisyo. Pagbubutihin ko ang pag-aaral. Gagawin ko ang wastong asal. Susundin ko ang inyong pangaral. Salamat sa pagmamahal. Tungkol saan ang tula?
Ang tula ay tungkol sa pagpapahalaga at pasasalamat ng anak sa kanyang mga magulang. Ipinapakita nito kung gaano kadakila ang pagmamahal, pag-aaruga at sakripisyo ng mga magulang para sa kanilang anak. Ano ang naisabihin nito sa atin? Naisabihin ng tula sa atin na mahalaga ang papel ng mga magulang sa pagpapalaki at paghubog ng kanilang anak. Dapat suklian ng mga anak ang pagmamahal at sakripisyo ng magulang sa pamamagitan ng mabuting asal, pagsunod sa payo at pagbubuti sa pag-aaral. Pasasalamat at pagmamahal sa magulang ang isa sa pinakamahalagang paraan upang ipakita ang pagpapahalaga sa kanila. Sa madaling salita, ang tula ay paalala na ang magulang ay dakila at nararapat lamang silang igalang, mahalin at pasalamatan ng kanilang mga anak. Maliban sa mga pansariling pangangailangan tulad ng pagkain, damit, tirahan at malinis na pangangatawan, ang bata ay may iba pang mahalagang pangangailangan upang lumaking malusog, masaya at may mabuting asal. Kailangan ng bata ang pagmamahal at atensyon mula sa magulang o tagapag-alaga. Ang magulang ang unang tagapagtanggol ng bata laban sa anumang panganib o sakuna. Sa kanilang pag-aalaga, natututo ang bata kung ano ang ligtas at kung paano mag-ingat. Sa pagmamahal, nararamdaman ng bata na siya ay mahalaga, tanggap at ligtas. Nakakatulong ito upang maiwasan ang takot, kalungkutan o mababang tingin sa sarili. Sa paggabay ng magulang, natututo ang bata ng tama at mali at ng mabuting asal. Ang pagmamahal ng magulang ay nagtuturo ng disiplina na may pag-unawa at hindi pananakit. Ang batang nakakatanggap ng sapat na pag-aaruga ay mas handang matuto sa paaralan at sa buhay. Nagkakaroon siya ng kumpiyansa sa sarili at determinasyong abutin ang kanyang mga pangarap. Sa madaling salita, ang pagmamahal at pag-aalaga ng magulang ay parang ugat ng puno. Ito ang nagbibigay lakas, suporta at direksyon sa paglaki ng bata. Day 4. Layunin. Nasasabi na ang bawat tao ay may iba't ibang pangangailangan batay sa aspeto ng buhay, halimbawa, edad, hilig at interes. Kahapon ay nalaman natin ang iba pang pangangailangan upang mabuhay tulad ng pagmamahal at pag-aaruga ng magulang. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang iba't ibang pangangailangan ng tao batay sa aspeto ng buhay, halimbawa, edad, hilig at interes. May paborito ka bang laro? Paboritong gawain? Paboritong pagkain? O paboritong pasyalan? Ano naman ang mga interes mo o hilig mo? Paborito ang tawag sa mga bagay na gusto ninyo. Ito ang pinakagusto o pinakamadalas piliin ng isang tao mula sa maraming pagpipilian. Halimbawa, ang paborito kong pagkain ay pritong manok. Ang paborito kong gawain ay maghugas ng pinggan. Ang paborito kong laro ay tagu-taguan. Interes naman ang tawag sa mga bagay na nakakakuha ng iyong atensyon na alamin o gawin ang isang bagay. Ito rin ay maaaring kagustuhang matutuhan o malalim na pagtingin sa isang bagay. Habang lumalaki ang isang bata, ay nababago ang kanyang interes. Kung dati ay puro paglalaro lamang ang kanyang gusto, habang siya ay lumalaki, nagkakaroon na siya ng interes sa isang bagay. Halimbawa, gusto kong matutong tumugtog ng piano upang makatugtog ako sa simbahan. Sa pangungusap na ito, ipinapahayag na siya ay nagkakaroon ng interes sa pagtugtog ng piano dahil gusto niyang tumugtog sa simbahan. Sumunod, gusto kong maging artista paglaki ko. Sa pangungusap naman na ito, ipinapahayag
na siya ay nagkaroon ng interes na maging artista. Hilig naman ang tawag sa mga gawain o bagay na gustong-gustong ginagawa ng isang tao at karaniwang inuulit o ginagawa sa libreng oras. Halimbawa, mahilig akong magpinta ng magagandang tanawin. Hilig ko ang sumayaw kasama ang aking mga kaibigan. Hindi lahat ng paborito ay magdudulot ng kabutihan. Halimbawa, ang labis na paggamit ng gadget ay nakasisira sa mata, pananakit ng batok at pagtaas ng timbang dahil hindi na nakakagalaw. Ang sobrang pagkain ng junk foods ay maaaring magdulot ng problema sa kalusugan na pwedeng magresulta sa malubhang sakit. Dapat din na malinang ang angking kakayahan ng bawat bata upang maging kapaki-pakinabang at maging produktibo. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Lagyan ng check ang mga paborito mong gawain na makatutulong sa kalusugan at pagpapaunlad sa sarili. Unang larawan, pagkain ng masusustansyang pagkain. Ito ba'y nakakatulong sa iyong kalusugan? Tama, ito ay check. Pangalawang larawan, paggamit ng gadget. Ito ba'y maganda sa iyong kalusugan? Tama, ito ay walang check. Pangatlong larawan, paglilinis ng bahay. Ito ba ay mabuting gawain? Tama, ito ay check. Pang-apat na larawan, pagkain ng chichirya. Ito ba'y mabuti sa iyong kalusugan? Tama, ito ay walang check. Hindi nakabubuti ito sa iyong kalusugan. Pang-limang larawan, paglalaro ng computer games. Ito ba'y magandang gawain? Nakabubuti ba ito sa iyong kalusugan? Tama, ito ay walang check dahil hindi ito nakabubuti sa iyong kalusugan. Pang-anim na larawan, pag-aaral. Ito ba'y mabuting gawain? Tama, ito ay check. Pang-pitong larawan, pag-aaral tumugtog ng gitara. Ito ba'y mabuting gawain? Tama, ito ay check. At panghuling larawan, pagbabasa ng aklat. Ito ba'y mabuting gawain? Tama, ito ay check. Tandaan, kailangan ng bata ang pagmamahal at atensyon mula sa magulang o tagapag-alaga. Ang magulang ang unang tagapagtanggol ng bata laban sa anumang panganib o sakuna. Sa kanilang pag-aalaga, natututo ang bata kung ano ang ligtas at kung paano mag-ingat. Sa pagmamahal, nararamdaman ng bata na siya ay mahalaga, tanggap at ligtas. Nakakatulong ito upang maiwasan ang takot, kalungkutan o mababang tingin sa sarili. Paborito naman ang tawag sa mga bagay na gusto ninyo. Ito ang pinakagusto o pinakamadalas piliin ng isang tao mula sa maraming pagpipilian. Interes naman ang tawag sa mga bagay na nakakakuha ng iyong atensyon na alamin o gawin ang isang bagay. Ito rin ay maaaring kagustuhang matutuhan o malalim na pagtingin sa isang bagay. At hilig naman ang tawag sa mga gawain o bagay na gustong-gustong ginagawa ng isang tao at karaniwang inuulit o ginagawa sa libreng oras. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!